Hi everyone! It's me, Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Ang ating video for today ay para sa ating mga SSS members and SSS pensioners. Dahil sa video na ito, i-discuss po natin ano nga ba ang pinagkaiba ng funeral claim and death claim sa SSS. Kapag ang SSS member ay namatay, so ang kanyang beneficiary ay may makukuhang funeral claim and death claim. Ngayon, umpisahan muna natin letter A, ang funeral claim. Itong funeral claim, tinatawag din po itong burial claim. So, isa lang po yan sila guys. Huwag kayong malito doon, okay? So, si funeral claim, ang makakakuha lang nito kay SSS ay yung gumagastos sa funeral. Kung kanino nakapangalan ang mga resibo sa funeral expenses, siya ang makakapag-claim ng funeral claim kay SSS. Ngayon, magkano naman itong funeral claim kay SSS? Kapag ang namatay na SSS members ay meron siyang contributions ng at least 36 months contributions, ang range po ng makukuha sa funeral claim is 20,000 to 60,000 pesos. So, depende din po yun sa naging contributions ng namatay na member. Ngayon, kapag ang namatay na member ay hindi umabot, wala siyang 36 months na contributions with SSS, ang makukuha lang na funeral is only 12,000 pesos. Nagets po sa funeral claim. Ngayon, proceed naman tayo sa letter B, ang death claim kay SSS. Ang death claim, it's either monthly pension or lump sum. Nagets? So, ang death claim, guys, dalawa ang pwedeng mangyari dyan. Magkakaroon ka ng monthly pension as beneficiary or lump sum ang makukuha mo. Itong sa death claim, guys, ito yung medyo critical. Critical siya in a sense na case-to-case basis siya. So, depende doon sa kaso nung namatay na member. So, for example ko lang ngayon, magbibigay ako ng 4 na case dito sa death claim. No? So, malamang meron akong hindi babanggit dito guys na currently ay pinapractice ng SSS. So, depende ngayon, case-to-case basis nga ito. So, case number 1. Kapag ang namatay na member ay pensyonado ni SSS, ipagpapatuloy ng kanyang primary beneficiary ang monthly pension. Now, for example, dito yung asawa mo at yung anak mo na below 21 years old. Kaya sila po yung tinatawag natin guys na survivor pensioner. Okay? So kapag dito ka pasok sa case 1, ay yun yung magiging death claim mo guys. Pension. Monthly pension. Ipagpapatuloy mo ang monthly pension ng iyong namayapang asawa. Case number 2 sa death claim. Kapag ang namatay na member ay pensyonado ni SSS, pero wala siyang primary beneficiary. Ibig sabihin, wala siyang asawa at wala siyang anak. At kapag siya po ay more than 5 years ng pensyonado ni SSS, wala na pong death claim dahil 5 years guaranteed benefit si SSS. Again, kapag ang namatay na member ay pensyonado ni SSS pero wala siyang primary beneficiary at more than 5 years na po siyang pensyonado ni SSS, wala na pong death claim. Ngayon sasabihin niyo, paano naman kung hindi pa naman siya naka 5 years? Kung di pa naka 5 years as pensioner ang namatay tapos wala din siyang primary beneficiary, ang makapag-lump sum po ay ang kanyang secondary beneficiary. Lump sum amount is equal to the total monthly pension corresponding to the balance of the 5-year guaranteed benefit period. So, ang amount, depende na yan kay SSS guys. Sila na yung nakakaalam dyan. Kasi sabi ko nga, kapag ganitong case, meron lang 5-year na guaranteed period sa pensioner. Paano kapag naka 3 years siya, so 2 taon na lang yung natira. So, maliit na lang din talagang makukuha dyan. So, sino ba itong mga secondary beneficiary? Secondary beneficiaries are the dependent parents or in their absence, other persons designated by the member in his membership records. Okay? If there is no designated beneficiary, the benefit shall be paid by the deceased member legal heirs in accordance with the law of succession under the Family Code of the Philippines. So, merong Family Code of the Philippines, guys, na nire-refer din ito sa SSS kapag merong magki-claim na hindi niya primary beneficiary. Kaya yung iba dito sasabihin, di ba, ang tagal-tagal na kasi medyo
mahirap na kasi guys kapag secondary beneficiary. No, ang ano na yan, sobrang deep na ng investigation nila dyan kung karapat-dapat nyo bang matanggap yung naging contributions ng namatay na member. And case number 3, kapag ang namatay na member ay hindi pensyonado ni SSS, pero naka at least 36 months contribution siya prior to the semester of death. Ayan, so ibig sabihin guys, bago yung semester ng death mo, kung meron kang at least 36 months ng contributions, makakapag-pension po ang inyong primary beneficiary. And last, ang ating case number 4, kapag ang namatay na member ay meron lang less than 36 months contributions, makakapag-lump-sum naman ang naiwan niyang pamilya. So yun po ang pinagkaiba ng funeral at death claim. Sa funeral, madali lang siyang gawin guys, madali lang i-explain. Pero sa death claim, medyo critical po ito dahil nga case-to-case basis po siya. Kaya malaking tulong din po talaga guys na mag-update kayo ng beneficiary nyo sa SSS. No? I-update nyo yung records nyo doon ng list of beneficiary. Para po, lalo na kapag wala na kayong primary beneficiary, tapos namatay kayo guys, para naman hindi mahirapan yung mag-claim, no? Lalo't makikita naman ni SSS na nandun yung pangalan niya nandun sa record mo nakalagay as your beneficiary. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.